Ayan, magandang umaga po sa inyo mga ka-farmer. Let's go farming na po. Medyo may pagbabago po sa pag-deliver ng ating mga sisiw. Dapat po ay Friday pa siya pero meron problemang nangyari kaya mas mapapaaga yung deliver sa kanya. Okay lang naman po at yung ating gagawing broodingan ay ready ko na, naiayos ko na, nalinis ko na, nagawa ko yung dapat gawin. Yung mga materialis na po na gagamitin sa assemble o pag-aayos ng brooder house ay okay na rin naman. Kumuha lang po ako ng kaunting piraso ng kawayan kasi gagamitin ko po yan pang ipit dun sa mga sako na gagawin kong pinakadingding ng ating brooder house para wag po tumagos yung hangin na galing sa labas. Malaking bagay din po meron kayong kawayanan, hindi na kayo bibili ng mga maninipis na kahoy para gawing pinaka pang-ipit sa ating sako na gagawing dingding. Kumuha din po ako ng ilang piraso para gagawin natin sabitan ng ating ilaw para hindi na tayong maglagay ng mga ala-alambre. Doon ko na lang po isasabit yung ilaw dyan. Yan. Naikabit ko na po yung mga wire na pagkakabitan natin ng ating mga incandescent bulb. At may nabili po ako isang malaking ilaw na 150 watts po. Na-adjustable po yung init niya kaya maganda po yan. Kaya hindi ako kinakabahan maski malamig. At nag-ready po ako ng 4 pan na 50 watts na ilaw para hindi man lamigin yung ating mga alagang sisiw pagdating nila. Siguro po gumamit lang po ako ng mga 4 na sako na ginawa kong pinakadingding. Tsaka po yung mga bombilya po ay yun po yung mga dati ko ng bombilyang ginagamit. Pagkatapos pong gamitin, tinatabi ko lang po yun pati po yung mga wire. Yun naman po mga yerong ikinabit ko, yan din po yung mga yerong ginamit ko nakaraan. Nilinis ko lang po yan, in-spray ko tapos po nilagyan ko ng Sunrox para ma-disinfect siya maski pa paano. Ang taas po ng ilaw o yung pong incandescent bulb ay mula po sa sahig ay isang talampakan at oobserbahan po ninyo kung paano nag-react yung mga sisiw sa init ng ilaw. Kung halimbawa po sila nagtutumpukan, kailangan nyo magdagdag ng ilaw. Kung sila naman po ay medyo malalayo sa isa't isa, maganda po yung ganun. Tapos hindi po sila masyadong maingay, relax po sila. Kaya yung wala pong mga thermometer o yung mga barometer na ginagamit sa brooder house, ang pinaka magandang batayan ninyo kung tama po yung init ng inyong brooder house ay kung ang mga sisiw ninyo ay hiwa-hiwalay. Kung tumpok-tumpok po kasi sila, yun po ay nilalamig at posible po kapag nagtumpok-tumpok sila, may mamamatay po dyan, may maiipit pag nagpatong-patong po sila. At hindi naman po pwede rin na walang pasukan ng hangin o ventilasyon kasi kailangan din po ng mga sisiw yung oxygen para lumaki po sila. Pero dapat maobserbahan natin, kaya iba pong mga grower kapag ng mga tanghali na mainit ang kanilang brooder house, nagbubukas po sila ng isang parte para pumasok po yung fresh air at yung carbon dioxide po ay lumabas para mas bumilis po yung paglaki ng ating mga alagang sisiw. Marami pong pwedeng gawing sapin sa ating gagawing brooder house. Depende po kung ano yung meron kayo sa lugar nyo. Pero ako po kasi nakasanayan ko na ang ginagamit ko po ay karton. Mga ilang araw ko po silang gagamitin. Pagka may mga ipot na po sila, ilalagyan ko na lang po ng rice hull para po yun yung pinakatutungtungan nila para po yung mga ipot nila ay matatabunan. At yung rice hull po or yung bualaw dito sa Quezon ay mainit po sa ating gustong-gusto po yun ng ating mga alagang sisiw. Nakakapagdagdag init din po yun sa ating sa ating brooder house. Pero higit po sa lahat talaga ang kailangan diyan yung close monitoring para ano man po yung maging problema, magagawan natin ng paraan, makakapag-adjust po agad tayo.